Hello guys, good evening. So isi-share ko yung yung ganap sa araw na to. So umaga pa lang, mga 6 o'clock. 6 o'clock umalis na kami ng bahay. Tapos yung sasakyan, sabi ng asawa ko, 6:40. So pagdating namin sa bus station, kumuha na siya ng ticket through machine. So pagbigay niya ng ticket sa akin, kinuha ko agad. Tapos, siniksik ko na dito sa may cellphone ko. Nagsi-cellphone na ako. Tapos, binabasa ko yung mga nagko-comment sa reels kasi kailangan mo ngang sagutin. And then, nung dumating yung bus, sabi niya, tara na. Pero, noon pa, bago kami pumunta, sabi ko, mag-renew ako ng visa doon sa, sa Daejeon yun. So, yun. Halimbawa, San Fernando, ganun. Tapos, yung binayaran niya pala, papuntang Maynila, ganun. So, pagbasa ko, nakalagay dun, Nambu. Tapos, ang ibig sabihin nun, papunta siya ng Seoul. So, tama ba? Sabi ko. Kasi kung mag-renew ka sana, doon sana sa Daejeon, sa immigration, nakailang punta na kami. Nagtiwala naman ako sa kanya. Tapos, siyempre dahil maaga kami, kasi almost 2 hours yun. Dahil maaga kami, tinulog lang namin. Mamaya sabi nung bus, nandito na kayo sa Seoul na nga, parang Maynila. Tapos sabi ko, bakit pumunta tayo dito? Bakit hindi doon sa kabila? Sabi niya, bakit hindi mo sinabi? Sabi ko, dito lang tayo pag magre-renew ng passport. Alam mo naman na doon tayo lagi-lagi. Tapos sabi niya, kung doon sana, ginamit ko yung sasakyan. Tapos, ang akala ko naman, tinatamad siyang magmaneho. Tapos, ang sabi niya, napansin mo yung ticket na binigay ko kasi pinarada niya muna yung sasakyan niya. Ba't hindi ko daw sinabi? Hindi ko naman na binuksan yung binili niya kung saan pupunta. Nagtiwala naman na ako. Pero pagpasok namin, nabasa ko yung araw ng pupuntahan namin doon nga sa maling landas, sa maling linya. Kailang hindi ako nag-react, tanga-tanga ko rin. Sabi ko, baka marunong siguro siya. Baka yung niya, iikot na ganyan. So, kasi yung bus na na papunta doon sa Daejeon minsan, siya pwedeng mag-stop muna sa isang tapos mag-stop ulit. Sabi ko, iikot kaya to, pero iba yung way. Pa-left yung isa, pa-right yung isa. Yung napuntahan namin, pa-right Tapos, ang puntahan sa namin, left. Yeah, yung daan. Kasi nasa gitna nga kami. Ayan na. Tapos, ang isip ko, mag-bus ulit kami, tapos mag-taxi na lang kasi nagpa-reserve ako ng time doon. Dapat kasi before time, nagpapa-reserve ka. Nagpa-reserve ako mga 10:36, ganun. Kulang 11. No choice, sabi niya. Sa sunod na araw na lang daw. Hindi pwede kasi dapat minsan lang sa isang buwan ang pag-holiday. Nag-holiday na ako ngayon. Tapos, nagbumili siya ulit ng ticket, pumunta kami dito sa amin. Pagdating namin sa amin, ginamit niya yung sasakyan niya at nagmaneho siya papunta dun sa dapat natin puntahan sa immigration. So pagpunta namin doon, nakarating kami 12:45, lunch break. So 1:00 bago magbukas. Nagpirma-pirma na. Tapos pagkatapos pumirma, nakasigurado ka ba? Sabi ng babae. Naka-reserve daw. Oo, sabi ko, ngayong araw. Kaya lang, late kami dumating. 11 dapat. O, kunin mo pa ito, sabi niya. Kasi parang, kailangan pa ng isang papel. May pinirmahan ulit ako. Ang tagal ng pila. Tinawag na kami mag-alas 3 na 2:30 yata. Kasi, umabot kami ng 1,234 na number. Pero iba-iba naman kasi. Ewan ko lang yung mga inasikaso nila ng umaga. Kasi may tinatawag na 40, may tinatawag na 30, may tinatawag na 800 plus. Depende yung balak ng tao na ipaayos doon.
Tapos, ang akin lang naman extension kasi ina-extend kami every 3 years. Ngayon, di sabi niya, naka-English kasi yung inano namin, sabi niya, bakit daw global yung pinirmahan ko, yung dumating dun hindi daw dun sa Daejeon. Sabi ko, pareho lang naman yan, ganyan naman yung nung nag-renew kami way back 2022, kasi after 3 years 2025, sabi niya hindi daw. Sabi ko, saan kami pupunta? Wala namang iba kundi hindi dito. Balik na lang kayo ulit, sabi niya. Bakit babalik? Andito na kami. Tapos, anong tawag nun? Next month, konti na lang kasi 19 yung expiration ko. Sabi niya, sige, pagbigyan kita ngayon sa susunod, ang pindutin mo, Daejeon, huwag global. Arte-arte. Tapos, inano naman, pinayagan naman. Tapos, sabi niya, magbayad kayo ng tatlong green sa mano doon para bigyan kami ng ng certificate. Pag punta ng asawa ko, ay hindi, doon ka sa machine, sabi niya. Pupunta kami sa machine, iniscan yung passport ko. Yung pala, kung pupunta dito sa bahay yung ID ko. Yung ID ko hindi naman sira, hindi pa naman puno, may space pa naman. Pagpunta ko, i-scan, tapos nagbayad kami ng 38, 30, sa man pala nun. Sa man ko nun. Sabi niya, hindi yan. Yung sa manon sari lang, sabi niya. Yung tatlong green lang daw, mga 1,200. Tapos, pumunta yung asawa ko. Bakit? Sabi ko kanina, bigyan mo ako ng ganito. Pinapunta mo ako doon. Tapos, sabi niya, sabi niya, hindi kasi dapat doon Hindi nga kasi sabi ng teller dito daw. Binigyan kami. Tapos sabi nasa teller, ito, yung pera na to, kasi binalik sa amin yung resibo. Bali, ipakita nyo lang sa bangko, tapos ibabalik nila yung pera. Ayan. Pagkatapos namin, kasi binigyan naman kami. Apurang-apura itong asawa ko. Akala ko naman, hindi ko alam kung kakain o may hinahabol siya. Hindi na lang kami kumain doon sa pinuntahan namin. Akala ko hinahabol niya yung bangko. Sabi ko, bakit dapat dito na lang din namin kinuha, kasi kailangan ako, may pasok ako bukas. Naku, pagpunta namin kasi mga 3 something na kami natapos, tapos traffic pa. Pagdating namin dito sa amin, mga 4:30 na, sarado na ang bangko. Hindi na makuha. Walang nangyari. Sana kung kinuha ko pa doon pa lang, nakuha na. Ewan ko kung kailang kulit kukunin yun, kasi ang dapat daw kukuha nun ako mismo, kasi ako yung may pangalan, tapos with matching ID. Yun lang ang nangyari sa amin ngarong araw. Ang hirap yung magkamali. Ang siste kasi nito, hindi kami nag-usap na mag-asawa. Kampante naman ako na alam niya yung pupuntahan namin, kasi nga sabi ko nga mag-renew kami ng ID. Parang ibinalik niya sa akin yung CC. Kasi hindi ko daw chinik. Hindi ko nga chinik. Tapos, bakit daw hindi ako nag-react na hindi ginamit yung sasakyan? Dati pag pumupunta kami, ginagamit niya yung sasakyan. Sabi ko, baka kamalay ko, pagod ka o tamad ka magmaneho. Kaya inisip ko, hindi, sige. Kaya lang, ang siste nun, yun yung pangit, miscommunication. Walang usap-usap kasi. Lalo na pag nag-uumpisa pa lang ako ng nagsasalita, tapos hindi niya maintindihan. Hay, kung anong sinasabi mo, wala akong naintindihan, ganun. Madi-disappoint ka ng magsalita, magkwento-kwento. Kasi parang hindi naman interesado na makinig. Parang feeling mo pag ganun, wala ka nang sinabing tama o wala ka nang sinabing interest. Ako naman parang automatic ba. Imagine yung travel namin, almost 2 hours. 6:40, nandun kami 8 something. 2 hours nandun kami. Tapos bumalik kami dito, tapos nag-travel ulit doon. Ganun, para sa tamang kailangan tapusin ngayon. Kasi syempre nakapagpaalam na kami sa trabaho namin. Tapos next month 19, mabilis lang yun. Na wala tuloy.
niready ko pa yung ibang cards ko sana na yung sa account ko sa KB ano ko sana, pa-cancel ko na lahat doon sa may Nonsan kasi wala nang KB dito sa Buyo, wala nang oras. Tapos imbis na yung isang card ko na expired na ipapalit ko, wala na ring oras. Imagine that, pag pa rin yun ng ano. Kaya sa mga kasama ko dyan na hindi pa citizen at magbabalak, siguraduhin nyo na kapag pupunta kayo doon before yung expiration ng ano nyo, 3 months before, di ba, pwede nang magyayak. Tapos kung po pwede, mas maganda siguro hapon kayo pupunta kahit may sasakyan, kasi for sure na hindi kayo mahuhuli. Kasi kung mahuli, ang tagal kasi uunahin pa nila yung mga kala mo mas mabilis pag hapon, ang dami pa rin tao. Kasi imagine, kami 12:45, inabot kami ng alas 3. Tapos pag may number ka, hindi mo na kailangang pag may date ka na niyak, hindi mo na kailangan kumuha ng number, pumunta ka na lang doon para ipakita, kasi sakto nga yung oras mo, yung oras yung pagpunta mo. Kaya lang, kahit na yung nangyari nga sa amin, kahit na pumunta kayong araw na yun, kung lumampas ka sa oras na pinili mo, dami pa ring likititos, daming tapos okay lang naman yung mga kailangan, kasi andyan lang naman sa tabi yung pagtingyuhan, madali lang naman. Kaya lang ang hirap pag ganun, hindi mo namimit yung oras na nilagay mo. Tapos lalo na pag ganun, dati kasi pagpunta mo dun automatic lang, mabilis lang simula kasi nung nagkaroon nung pandemic, yun na yung kailangan ka muna ahead. Nawala sa isip ko kasi yung isang kasama kasi namin sabi niya kasi halos naantay niya yung sulat ng immigration na pumunta sa bahay nila na ipapaalam sa kanya na pa-expired na yung kanyang visa, pero patay na kasi ang asawa. Tapos yung binigay nilang date daw, halimbawa 27, hindi siya nakapunta, pumunta ulit siya ng pinaka-deadline na 30. Sabi ko, antayin ko nga rin yung sulat. Wala man akong naantay. Yun. Kaya maganda talaga yung ahead. Kasi last 2022, February kami pumunta Imagine 3 months before. February, March, April, May. February, March, April, May. Pwede na yun. Siya, 3 months before. Kaya, ang hirap. Ay, miscommunication. Mag-asawa na nga, hindi pa nag-usap. Napadpad tuloy sa ibang landas. 2 to 3 hours pa naman ang biyahe. Tapos, kung nag-usap sana kami, tapos check mo nga sana, o di kaya nung kumukuha sana siya ng ticket, andun ako nakatayo para tinitingnan ko rin. Minsan kasi parang, umupo ka lang dun, ganun lang siya kasi minsan. Tapos mabigat pa yung bag ko kasi may mga supporting documents pa ako nagbitbit, halimbawa kung may tatanungin sila ng mga katibayan. Kaya umupo na lang ako, kampante naman ako sa tagal ng panahon na pabalik-balik kami. Tapos nung binigay niya, kasi sabi ko naman punta tayo ng immigration, hindi ko naman sinabing punta tayo ng embassy. Kapag embassy kasi sa Seoul, tapos pag immigration kasi sa Daejeon. Kala ko, tandang-tanda niya kung ano yung problema. Kala niya pala, magpaparenew kami ng passport. Kapag ka-passport, doon sa embassy. 2031 pa ang yun, kasi 10 years. Tapos, itong sa akin, every 3 years lang. Kaya, doon sana kami. Ay, laking inis niya. Tapos, dahil ang dami pa niyang gustong gawin sana. Tapos, gutom na gutom, hindi kami kumain sa labas. Inuwi na namin ang gutom namin. Diyos ko talaga, oo. Pero, sa awa ng Diyos, buti na lang
pinagbigyan pa rin, pinag-aalala talaga ako kasi pag natsyempohan mo yung mga stricto, pababalikin ka talaga eh. Sasabihin na balik na lang kayo sa sunod na sa sunod na araw. Tapos, kung buburahin ko sana nung nasa Seoul pa kami. Buburahin ko, ika-cancel ko, tapos papalitan ko ng ibang date. Ang problema niyan, nabura mo na. Hindi ko makita kung may ibang oras pa. Baka baka puno na. Patay tayo dyan. Mas lalong mapapapunta tayo ng May kasi na-cancel mo na. Hindi mo pwedeng ulit. Kaya hinayaan ko na, sabi ko, baka makuha sa pakiusap. Ayun. Tapos yung mga magyayaya guys, English kasi ang ginamit namin. Tapos nagmakyoso na yung cellphone ko kasi nakatatlong yayak yata ako. Nung 21, tapos nung May 16, tapos binurabura ko. Tapos pinalitan ko ng April 30 ulit. Kasi nung pumunta ako ng May, sarado na yung yung April eh. Tapos nung tiningnan ko ulit, may bakante ulit. Binura ko ulit. Tapos pumunta ako sa 30 kasi yun nga yung holiday ng kasama ko. Ayun. Ay, Diyos ko Lord. Tapos doon pa, dahil lang sa global, tapos pareho lang din naman ang nakalagay doon na extension of surgeon. Tapos sabi niya, hindi naman dito yung pinuntahan mo eh. Hindi yun naman dito, tapos global. Wala ka namang, sabi ko, pareho lang naman yan. Wala ka naman ibang pwedeng pagpa-renewan dito sa Dacian kung hindi yan. Nang dahil lang sa global, i-strictuhan pa. Ay, kailangan no choice tayo, hindi natin ito mundo. Ginagawalawan natin na lang tayo sa kanila. Kung ano yung reglamento nila, kailangan mong mag-obey. Tapos sabi niya, sige, pagbibigyan kita ngayon, ibibigyan kita ng extension, pero sa sunod ang pinutin mo Jason, huwag global kasi ang pinindot ng kasama ko kasi doon sa cellphone niya siya ginamit lang yung cellphone ko. Tapos nung dumating na yung confirmation, syempre sa cellphone ko nag-confirm kasi number ng cellphone ko ang nilagay. Pagtingin ko noon naman doon sa extension of surgeon, tama na to. Kaya tapos ang arte-arte na nandun. Ayan, tapos nakakuha man, ang problema yung pera. Kung kailan may time kunin. Although ibibigay naman nila, kailang hindi namin nakuha sa araw na to. Dati, pag pumupunta kami ng maaga, mga 7, andun na kami ng 9:30, 10, tapos na kami. Dito pa kami nanananghalian. For the first time na nangyari to. Isang araw. May time din na pinabalik kami eh. Nang dumating yung bayaw ko dito, tapos bilisan na kami ng mga chocolates doon sa Daejeon nga. So, tapos, dahil pauwi siya, tapos, nabad trip na naman yung asawa ko kasi sabi nila, 3 months bago magpa-renew, pwede. Pupunta yata kami January. Sabi, masyadong maaga na ako, hindi talaga kami pinagbigyan. Kailangan, masyado kayong maaga, sabi. Tapos, pinabalik kami. Maganda rin yung maaga, pero huwag masyadong maaga. Late din. Minsan yung late din, may time kasi nagkakamali yung iba. Ang napipindot nila imbis na extension of visa, parang magpapalit ng residence o di kaya citizenship, yun ang napipindot nila. Tapos iba ang pinindot mo, nagaganyan, hindi nila pinagbibigyan. Pero kung malapit nang mag-expired yung visa, medyo maahawa yung iba, pagbibigyan ka na nila. Pero pag tinupak, babalik nila yung mo, tapos pababalikin ka nila. Ay, hirap talaga minsan mamuhay sa mundo na hindi mo sinilangan. Pero sabi tuloy ng asawa ko, ayan kasi puro katrabaho, hindi mo kasi ayusin yung kung hindi ka maka-concentrate, kung kailangan mong tumigil sa trabaho, di tumigil ka muna, tapos mag-aral ka, diyan muna i-concentrate mo, sabi niya. Palibhasa, andyan ang asawa mo na ini-expect mo na may magre-renew naman, katamaran mag-aral. Pero
Congrats sa mga nag-Yulshimi talaga na nag-aral guys. At saka citizen na. Good for you. At least wala na kayong problema. Sa amin tatlong taon. Yung mga nag-aral pa nga yung permanent residence. Akala mo permanent residence na permanente na sila dito na wala nang renew. 10 years lang din pala ang ginawa. Permanent resident din na lang nila ginawang hindi na lang nilang parang citizen na lang. Alam mo permanent resident na lifetime na hanggang sa mamatay, yung pala 10 years lang yung extension, although mas yun kasi 10 years kaya lang akala ko noon pag sinabing permanent resident hindi ka na pupunta dun. Nag-aral pa yung mga yun. Hirap talaga yung walang interest sa hindi nag-aaral kasi hindi napasok sa utak yung mga ngayon pa na matanda na. Anyway, nakuha naman natin yung mithiin natin, pero ay kunting kahirapan nangyayari sa araw na to. Pahirapan kasi ng pag-holiday sa kumpanya kapag ganun busy. Kahit may holiday ka ng isang araw sa isang buwan, kung po pwede huwag sagad kasi siyempre kailangan nila yung tao, kaya nga sila nag-hire ng tao yun. Kasi tapos nag-overtime pa, kaya siyempre ayaw ko rin mag-absent ka na ngayon tapos next month ulit. Naantok na daw yung anak mo guys, sabi niya pali daw matutulog na daw siya, may pasinyas pa. Okay, so hanggang dito na lang guys. Thank you for watching and God bless.